If we allow the resource person, Mr. Chairman, to state or narrate the sinumpaan sa laysay, you may do so, no? Your Honor. That will form part of your yung testimony mo in your affidavit. So, Mr. Chairman, may we allow him to tell this story, being the a resource person and who happens to be the suspect on the killing of Mayor Cesar Perez, and you were jailed for 7 months. Yes, Your Honor. And now you are released. Yes, Your Honor. Na-release ka on bail. On bail po. So, na-release ka. So, Yes, Your Honor. Meaning, ba't ka na-release? Mahina ka kaso or what? We filed a petition for bail and it was approved. Okay, siguro. Let's start from the start siguro. So, since you are under oath at wala pa kaming nakukuwang affidavit mo na pirmado, so you tell your story and narrate to this committee your side of the story. Go ahead. Ako po si Norvin Lantigan Tamisin, naging konsyal po ng Bayan ng Los Baños for 12 years, independent, 2013 and 16 po, nahalal bilang independent at #1 councilor po ng aming bayan. Natapos po ang aking termino ng 2019, June 30, at ako po ay isang human resource practitioner at isang professor po. So bumalik po ako sa pribadong buhay. Noong December 3, ako po ay nasa garden ng aking kaibigan dahil mahilig po akong mag-alaga ng bonsai. Nagtitinda rin po sa pamamagitan ng pagtuturo ng kaibigan ko si Mr. Emmanuel Mapili. Mula po alas 5 hanggang madaling araw ay nandun po kami. Nakipagkwentuhan, nakauwi na po ng pasado alas 2. Nagulat na lang po ako, nalaman ko na pinatay daw po si Mayor Perez. That was December 3, 2020 po, Your Honor. Umalingaw nga ako dahil si Mayor Perez po, at that time, based on reports, he was included in the narco list from the original list. Kami naman po ay siyempre nababasa lang, ngunit hindi ko po nakikita. In honor of the late Mayor Perez, hindi ko po alam. Nagulat na lang po ako, naglabasan sa news na ako pala po ay nahabla. Samantalang wala naman po akong kaalam-alam doon. Sa nasabing habla, sinasabi nila na nakita daw po ako within the vicinity sa tapat ng 7-Eleven. Wala naman po ako doon. Ang masakit po nito, may nagturo na isang bogus witness na nakita daw niya ako. Kaya nung ma-file yung case, sa kanilang reklamo ay merong video pero hindi po nila isinumite at hindi rin ho kami nabigyan ng kopya. Habang naka-file, marami pong maaligid sa bahay, laging tanong ng tanong, alam ko po mga pulis yun, nakasibilyan. Minabuti po ng pamilya ko na umalis muna po ako. At napagdesisyonan ko upang hindi naman po sila madamay dahil alam ko po, malaki ang posibilidad na itutumba nila ako para maging case closed. Kaya lumayo po ako pero hindi po ako nagtago. Naglipat-lipat lang ako at nakikita naman po ko dahil kung sakaling ako itutumba, wag na lang madamay ang pamilya ko. May mga anak din naman ako eh. Nagulat ako, nahuling nila ako sa Baguio, pero hindi po ako nagtago. Dahil naglalakad lang po ako. Kung ako po ay magtatago, pupunta po ako ng ibang bansa. At magpapakalayo-layo ako, pero talagang haharapin namin. Gusto lang namin malaman kung saan at kailan ko magagawa ng parang ipaglaban ng sarili ko. Nung ako po nahuli, naghihiring na nailabas yung video na kumakalat ho sa mga Facebook, sa mga messengers. Nagulat kami. Wala naman ako sa video. Kung nailabas lang po yun ng mga pulis na siyang gumawa ang Task Force Perez, ang PNP Los Baños at that time, kung nilabas lang nila, hindi sana kami makakasuhan.
Ang sinasabi nila, wala daw video na pwedeng pagkakilanlan ng salarin. Pero kung makikita mo, meron po. Meron. Sinama nila si Ginoong Glenn Arrieta na LCR head na galing ng civil service. I don't know the person personally. Sinasabi nila pinapaling daw ang video, kaya walang makita. Pero bakit meron? Hindi ko pakahabaan, pero kaya po ako nagpunta dito sa inyong paanyaya dahil nung sinabi po ni Madam Colonel Garma na ang bumira daw po o pumatay ay ang team ni Major Albotra, nagsaliksik po ako ng mga videos. Nakita ko yung itsura, pangangatawan, parehong-pareho halos pagkakahawig ng nasa video na kumakalat sa Los Baños na hindi inilabas ng PNP sa korte na sinumiti kagad upang hindi sana kami nakasampahan ng kaso sa court. Paglabas unon, nakita ko pareho ng relo, halos pareho ng build, hard worker o nag-gym. Nakita ko pareho ng balikat, pareho ng gupit, nakasombrero, pareho ng binte, 5.56 mm ang ginamit, sniper din po. Sabi ko, bakit ho ganun? Your Honor, I thought the PNP is supposed to protect and serve the people. But I was denied of that privilege. I know not all, but a few of them are scalawags. Because they keep on implicating, some of them keep on implicating innocent people just for them to prove that they have done something or to please their officers, whoever they are. Alam nyo, malaki ho nasira sa akin eh. Nabenta ko lahat, mga ari-arian ko, pamilya ko, lumaban lang sa kasong to. You know how hard it is to hire a lawyer to defend yourself. Hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi kalaban mo, mga naka-uniforme. Para lang matigil yung kaso, tutumba ka talaga. Kaya sabi ko, bakit pa ako matatakot? Inalis nyo na eh. May mga anak ako na bubuli sa school. Hindi ako nakakapagtrabaho because of that record. Ako po naman nakapagtapos din naman ng MBA sa Ateneo. Through scholarship, pinaghirapan ko. Ngayon may babalik niyo ba yung karangalan na sira sa akin, sa aking pamilya? I came here to find out the truth, to seek for the truth. Ngayon lang ako umiyak sa buong buhay ko. But we deserve the truth. The people of Los Baños deserve the truth. My family deserve the truth. Most especially my children. May anak din naman kayo. Sabi nga nung isa, iinog din ang buhay. Kahit lahat kayo nasa mga kapulisyahan, yung ibang mga bad eggs, makakarma din kayo. Tama naman. Gano'ng kasakit kayo nangyari kay Senator De Lima, 7 taon. Ako, 7 buwan. But regardless of the time, are we speaking of quantity? One day in jail is very hard. Even if you are guilty. What more if you're not guilty? I'm speaking on behalf of those people na namatay, na parusahan na walang kasalanan. Kung ikamamatay ko, itatanggapin ko kaysa naman sirang-sira pangalan ko. I'm sorry, Your Honor. I kept this for a long time. When I was inside, I keep on praying. That's the only thing that kept me alive aside from my family support and my relatives and friends. Pero hindi lahat ng tao makukulong kaya.
Hindi lahat kaya. At hindi lahat may babalik ang ginawa nila. Your Honor, I can take things personally, regardless of how I feel. I always wanted to do the right thing. For 12 years, I have no record of corruption. I have no record of being an abusive public servant. Yes, I filed cases against those corrupt and abusive public officials because that is the mandate. Aside from being legal, it is a moral obligation on my part. When they're trying to set up a casino, I expose and try to stop it. When they're dumping the garbage at the creek of